Dito kasi sa Pilipinas, pag maputi ka, beauty ka. What? Pag ano ka, medyo negra ka, hindi ka papansinin ng iba. What? Of course, kasi sa kanila, ang beauty is of course, kailangan maputi ka, ganun-ganon, mga mestizo talaga. Pag medyo negra ka, medyo hindi masyado pansinin. Alam mo kung bakit? Dito kasi sa Pilipinas, ikakwento ko sa inyo guys, sa totoo ito ha. May kliyente ako who happens to be a foreigner. Tapos sabi niya, "Oh my God, Jude, what's happening here in the Philippines? Why?" Sabi ko kanya, I like to buy a very normal soap. When I go to the grocery downstairs, every soap is whitening soap. Sabi ko, Pilipinas want to be white. Hi guys! Welcome to my vlog for today. Pag-usapan natin ang woman of colors. Kasi yun ang in ngayon, sabi ni Chelsea. As a woman of colors, dapat na makapadark skin na ako guys. Kasi uso ngayon ang woman of colors. Itong Miss Universe natin ngayon, si Chelsea Manalo, of course, sinabi talaga niya na ang dami niyang pinagdaanan, bullies when she was young. Of course, ganyan talaga ang mentality ng mga Pilipino. Dapat i-correct natin yan. Totoo talaga, even I myself, naitera talaga ako. Pag makita ko noon ng maitim, oh my God, mahirap to. Pag makita ko maputi, ay mayaman to. Ganun kasi mentality natin dito sa Pilipinas kapag ano ka, negra ka, or kulot ang buhok mo, whatever, tapos payat ka, or pangit ang pananamit mo, mahirap ka na agad. Pag maganda ka, of course, maputi ka, and then shiny talaga mga beauty mo, ganyan, bonggang hair, mayaman ka. Ganun kasi ang isip natin mga Pilipino. Kaya bad na bad yan. Dapat natin at the end of the day, kay negra, kay maputi, at the end of the day, lahat tayo maging abo. Kwento ni Chelsea Manalo guys. Of course, siguro nung bata siya, ang daming bully talaga. Of course, totoo yan talaga. Pag bata, alam mo, dapat turo natin ang ating mga kabataan ngayon, especially mga bata, that no matter what color what the color of the person is, we need to respect. Yun talaga guys. Totoo yan. Kasi pag mga bata, ang daming binubuli, lalo na pag itim at negra, sasabihin nila, oh my God, ihantulad ka sa mga pag makita ka itim, tapos sasabihin mo, oh my God, mukha siyang kapre. Mga ganyan, mga meme talaga na nakakasakit ng puso yan guys sa kanila. It will really stick in their mind na, kapre ba ako? Ganun talaga. Pag sobrang payat naman, sasabihin, pag bata, alam mo, pag sobrang payat, sasabihin nila, oh my God, may kawayan. Yung bamboo, walking bamboo. Oh my God, laitera. Ba't talaga ako? Hindi dapat ganyan, guys. Dapat ngayon, we need to respect kung ano man itsura ng mga tao, kung ano man ganun-ganun. Dapat, habang bata pa, tinuturuan na yan. Kasi masakit siyang pag binubuli ka. Like now, yung si Chelsea, she always siya nalilisten sa mother niya, sa parents niya. Kaya mga parents out there, turuan ng mga anak na huwag laitin kung ano itsura ng tao. Kasi hindi maganda yan. That's really very bad. Being black and being unique is beautiful. Yes guys, nung napapanood ko at nakikinig ko mga interview nito si Miss Universe Philippines 2024 si Chelsea Manalo about yung journey niya sa Miss Universe. Of course, yung minsan nawawala sila resources. Of course, umuwi pa siya ng Bulacan, back and forth, yung mga fair, minsan sa pagkain, yung mga niya. Actually, konti lang ang glam team niya. Gusto ko yung story niya. From, very humble siya na sasabihin na ganun. Buti na lang, may mga designers pa Bulacan. Of course, yun si Halasa na believe niya, tinulungan nila itong si Chelsea Manalo kasi they see something in her. Ganun talaga guys, out of the 52 candidates, hindi mo talaga ma-distinguish kung sila mananalo. Pero yung mga frontrunners, especially yung mga vloggers, beauty vloggers, of course, lahat ng mga beauty vloggers, mga forecast and everything, na-shock. Para talaga everybody, para nanganga. May nakikita kasi ko something dyan ngayon. Actually, hindi ko pa siya pinansin noon. Pero ngayon, pinapansin na kasi nanalo na, di ba? Yung Chelsea Manalo, pinapansin na ng lahat. Ayun, wow. Pinapansin na. Ang napansin ko sa kanya, mabait siya. Hindi siya bitchy. Mabait si Chelsea. At saka parang tahimik siya na may sarili siyang diskarte. Tulad nung ginawa niya yung sa swimsuit na paganyan-ganyan yung paa. Sarili pala niya yung diskarte. Nobody teach her to do that thing. Nasa kanya yon. So, ibig sabihin,
matapang siya, may sarili siyang desisyon. Ganyan dapat. Baka mamaya mga glam team niya ngayon, kung ano-ano pagsasabihin, maiba yung mga diskarte niya. Kailangan make it a point sa glam team niya, yung yung bongga, kasi wag yung sasabihin tulad noon na hindi pinapakita, hindi tapos biglang paglabas, ano ba yan? Oo, yung mga sabi niya, know when to pick, yung mga ganun-ganon. Pwede pa, wag na yung mga ganun-ganon. Ano ba yan? Good luck to your journey in Mexico. Ang ipagdadasal natin kay Chelsea Manalo is of course na magustuhan siya ng mga organizer na Miss Universe siya si Halu the Universe. Kasi loka-loka din siya eh. May pakaloka din kasi yun. Biglang siska, Halu the Universe! Oh, baka mamaya sasabihin niya, I like a mestiza one. Ganun kasi yun eh. Dapat i-pray natin na magustuhan niya ang Pilipinas. Kasi something very unique, a woman of colors, ang ipapadala natin for this Miss Universe competition. Of course, the Philippine representative is a woman of colors. Ngayon, dapat si Hello the Universe, magustuhan din niya. Yun lang. And of course, history to sa Pilipinas, the first ever Black American Filipina to be sent to Miss Universe. Congrats and mabuhay!